Bago ang lahat, disclaimer muna, gusto ko munang ipaalam sa inyong lahat na ang mga maririnig at mapapanood ninyo dito sa video na ito ay pawang opinyon ko lamang. At ang bibigyan ko lang ng opinyon dito ay hindi yung tunay na nangyari, kundi yung viral post lang na nasa Facebook. Okay, dahil yung tunay na nangyari dito, wala akong alam dun. Dahil nga yung mga taong sangkot dito ay hindi ko naman kakilala ng personal. Okay, so again, ang bibigyan ko lang na opinyon ay yung viral post lang. Ayokong magkaroon kayo ng maling paniniwala o maling pagkakaintindi o understanding na kaya ko ginawa ang video na ito ay para manira o manakit ng damdamin ng kapwa ko. Okay, hindi yun ang goal nito. Ang goal natin dito sa video na ito ay para matuto lang at para malaman natin kung ano na ba ang sitwasyon o nangyayari ngayon sa paligid natin o sa society. At dahil nga viral issue ito, then of course, nararapat lang na kahit paano ay pag-usapan natin ito at alamin natin kung ano yung mga bagay na sabihin nating mapapakinabangan natin at dapat nating iwasan. Okay? So, ito yung istorya daw tungkol sa sa isang teacher o isang lalaki na may girlfriend ng 7 years na raw silang committed. Okay? 7 years na silang committed, tapos itong teacher daw na lalaki na ito ay nagloko dun sa karelasyon niya. At itong ito ang BS dyan o itong storya dyan. Yung pinaglokohan daw nito o yung yung isang babae nitong teacher na ito na may karelasyon, okay, yung isa niya pang chicks, daw ito, co-teacher niya, katrabaho niya. So pareho silang guro, isipin mo, pareho silang nagtuturo o sabihin nating dapat ay isang magandang ehemplo o mga moral na tao, tapos pareho silang gumawa ng ganitong klaseng bagay. Again, ang opinion ko ay tungkol lang dun sa post. Okay? Hindi ko kilala kung sino sila talaga at di ko alam kung totoong nangyari ito. At kung totoo man na nangyari ito, then ito yung opinion ko. Okay? At again, ayokong siraan sila. Hindi yun ang goal natin dito. Kaya nga hindi ko nababanggitin yung mga pangalan at hindi ko papakita yung mga mukha nila dahil nga ang gusto ko ay manatiling lang ito. Kumbaga, pinag-aaralan lang natin yung sitwasyon. Ayokong makasira. Okay? So, again, isipin yung mga teacher yun, di ba? Pero kaya nilang gawin yun. Pero ako hindi ko ginagawa yun. Ngayon, hindi ko ginagawa yun sa babae ko. Dahil nga para sa akin, tandaan ninyo, ang isang lalaki na nag-cheat sa babae niya, o sabihin natin karelasyon niya, lalo na asawa niya, yan ay isang beta male. Okay? Dahil ang isang alpha male, hindi yan mag-cheat sa karelasyon niya. Kaya nga hindi siya nakikipagrelasyon. Dahil nga ang gusto niya ay dating lang, dahil naiintindihan niya na maraming babae sa market. Bagay na hindi naiintindihan nitong beta male na ito. Dahil nga wala siyang abundance mindset. Wala rin siyang ability to be alone. Wala siyang game at wala rin siyang knowledge of female nature. Kaya ngayon, itong lalaki na ito, ang naging ang nangyari sa kanya, instead na magtimpi siya, ang ginawa niya ay hindi lang basta nakipagrelasyon siya ng maaga at tumagal pa ng 7 taon, kundi nung may nakilala siyang bago, pati yun, na rin niya, 'di ba? Sinali na rin niya sa buhay niya. Kumbaga, nangolekta na lang siya bigla. Okay, nang sabihin nating instead na ang dapat na ginagawa sana niya ay nagtitimpi sana siya o hindi siya nakikipagrelasyon. Kasi nga, ang lalaki habang tumatagal, tumataas ang value natin. Kumbaga, sa madaling salita nga, beta male ito. Okay, emotional. Instead na ginagamit niya palagi yung logic niya at yung critical thinking niya, at matuto siyang disiplinahin yung sarili niya, ang nangyayari madalas ay sinusunod niya yung nararamdaman niya hanggang sa punto na umabot na sa punto na pati yung karelasyon niya ay nagawa na rin niyang lokohin, allegedly. Okay, hindi natin alam kung totoo ito, ulit-ulitin ko sa inyo yan. Pero kung totoo man ito yung gusto kong ipaalam sa inyo. Ulit-ulitin ko yan kahit na maasar pa kayo sa akin kung bakit inuulit-ulit ko yan. Mas maganda ng malinaw. Okay? So again, ang opinion ko ay para dun sa post. Kung totoo ito nangyari, ito yung sasabihin ko dun. Okay? Pero again, hindi ko pa rin gusto itong sabihin para siraan sila. Pero ito lang yung opinion ko tungkol dun sa sa nangyari gamit yung red pill knowledge ko, yung female nature knowledge ko, at yung of course, yung yung pagiging master ko pagdating sa game. Okay? Hindi ito yung tungkol sa issue. Tandaan nyo, kaya natin ito pinag-uusapan ay dahil gusto natin itong pag-aralan at gusto natin itong malaman kung ano yung mga bagay na dapat nating maiwasan o ano yung mga bagay na pwede nating mapakinabangan. Okay? Hindi yung chismis o yung issue ang pag-uusapan natin dito. Pero of course, dahil kailangan natin malaman yung storya, kahit paano ibibigay ko sa inyo yung detalye nun. Okay? At yun nga,
itong lalaki na ito ay isang beta male. Nagpapadala siya sa emosyon niya palagi. Okay? Hindi niya makontrol yung ulo niya dun sa may ibaba. Okay? Meron naman na siyang karelasyon. Instead na pahalagan niya yung salita niya, kasi ang tunay na alpha male ay may pagpapahalaga sa salita niya. Pag sinabi niya, totohanin niya yun. So kung nag-commit siya dun sa babae, then hindi mag-cheat yung alpha. Kung ayaw niya na dun sa babae at may nakita siyang iba, hiwalayin niya muna yon bago siya mag-umpisa ng relasyon dun sa isa. Okay? Hindi ganoon ang isang alpha male. Siguro mga player, okay, yung mga sabihin nating babaero, yan, sila ganun sila. Pero yung tunay na alpha male, may isang salita yan, no? Sabihin natin may pagpapahalaga yan sa salita niya. So kapag mayroon siyang karelasyon, hindi niya yan lolokohin. Pero pag ayaw niya na dyan, kaya niyang iwanan niya ng ganong kabilis, okay? O sabihin natin kaya niyang palitan yan kaagad, pero hindi niya ito, basta iiwanan lang, o kaya sabihin natin hindi niya ito, lolokohin. Okay, hindi niya ito lolokohin. Pero, depende sa sitwasyon pagdating sa breakup. Okay, depende sa ginawa ng babae sa kanya o kung ano yung nangyayari na sa kanila. Depende yan sa kung paano niya hihiwalayan ito. Hindi naman basta hihiwalayan niya na lang, kasi depende sa sitwasyon yan o kung ano yung rason. Okay? So, again, itong lalaki na ito ay isang beta male. Dahil nga, tingnan nyo naman, di ba? Hindi lang siya basta mahilig makipagrelasyon o babae lagi ang inuuna, o hindi lang basta babae ang priority niya, kundi mabilis pa siyang bumigay, okay? At wala pa siyang isang salita, okay? And also at the same time, itong lalaki na ito, nalaman ko na kaya daw yata nahuli yung cheating niya ay dahil sa TikTok. Kumbaga lumabas yata sa feed nung girlfriend niya yung TikTok video nitong lalaki na ito, na ang kasama niya ay yung babae niya. Okay? Babae niya na katrabaho niya, na pareho silang teacher, mga G, teacher. Okay? Ako, madalas akong banatan ng kung sino-sinong tao sa internet, okay? Pero sinasalo ko lahat 'yun, 'di ba? Pero never niyo ako maririnig o mabalitaan na gumawa ng mga ganyang klaseng bagay. Hindi man ako tituladong teacher, pero nakita nyo naman, maingay man ang bunganga ko, ganito man ang ugali ko, maririnig nyo man ako magmura o maging bastos ang bibig ko. Pero nananatiling may moral ako sa sarili ko. Okay? Pero kung sinasabing immoral to, kayo na lang bahala maghusga. Okay? So again, teacher, beta male, may girlfriend, nagloko dun sa girlfriend. Tapos yung girlfriend daw na pinili, hindi daw ganun kagandahan. Okay? Tapos ito pa, yung babae daw na yon na isang babae nung lalaki na to, which is yung pinagsitan niya. Okay, itong isang babae daw na to, may boyfriend din. Okay, may boyfriend din. Yun ang sabi allegedly, hindi ko alam kung totoo, may boyfriend din daw yun. So, mas kawawa yung isa na yun, kahit na pareho pa silang mga beta male. Kasi at least yung isa, diba, dalawa yung naging babae niya. Samantalang yung isang beta male, iniputan siya ng babae niya para dun sa isang lalaki niya. Diba? So, yan ang pruweba na kapag ka naging beta ka, paparusahan ka ng babae. Okay? At kapag ka naging beta ka, makadulot ka o sabihin nating maipapahamak mo ang buhay ng babae mo o ng mga tao sa paligid mo, which is actually itong ginawa nitong lalaki na ito. Dahil sa kabetahan niya, na nakapanakit tuloy siya ng damdamin ng iba, na actually sa totoo lang, dadating din naman ng araw, malay mo baka siya rin ang pagchitan niyan. Pero ang punto dito is yung ginawa niyang kalokohan. Di ba kasi dito sa sitwasyon na to, siya naman ang mali. Okay, mali talaga yan, hindi ko kukonsintihin yan. Kahit na alam pa natin na yung mga babae nagchi-cheat din sila. Pero sa istorya na ito, siya yung mali. Committed siya dun sa girlfriend niya. Sana kung ayaw na niya, hiniwalayan niya na muna. Tsaka niya ipinursue itong isa. Yung isa nga na ito na sabihin natin yun nga, ang sabi, sa TikTok daw nahuli. Dahil nga daw nagsasayaw o nagpo-post ng video doon habang may girlfriend siya, di ba? Betang-beta, walang game. Manloloko na lang, di pa marunong magtago, di ba? Magsisinungaling na lang, obvious pa. Di ba? Saan man nakakita ng gano'n? Magtatago ka na lang ng pagkain na ninakaw mo, doon mo pa tinago sa kung saan lugar na maamoy nila. Di ba? Huwag ka na mag-iwan ng amoy. Kumbaga, linisin mo yung trabaho mo, di ba? Kasi nga walang game. Immature pa, mahilig lang sa babae. Sayang, attractive ka pa naman, nakakakuha ka ng mga babae, nagugustuhan ka nila, di ba? May isa pang babae na na maitsura, di ba? Tapos yung isa may shota pero pinagpalit para sa iyo o nag-cheat dahil lang sa iyo. So ibig sabihin attractive ka.
'Di ba? Marami nagkakagusto sa iyo. Tapos ngayon cheater ka na dahil nga lang sa hindi mo alam kung paano gamitin yung ano mo pagkalalaki mo. So ang payo ko sa tao na ito, kay sir, sa teacher na ito, sir, aralin mo rin yung female nature. Teacher ka naman eh, mahilig ka naman sigurado magbasa, mahilig ka naman mag-aral, 'di ba? Matalino ka for sure, 'di ba? So aralin mo rin yung female nature at matuto ka rin ng game. Dahil sayang may nagkakagusto sa iyo, ibang lalaki diyan, hirap na hirap kumuha ng isa. 'Di ba? Ikaw nakakakuha ka ng dalawa. 'Di ba? So mabuti na na hindi ka lang basta attractive, ka rin, alpha ka din. Okay, hindi yung ganyan, beta male ka, gwapo ka lang, okay, sabi natin attractive ka sa babae, hindi ko alam kung nagugustuhan nila sa'yo, okay, ganun ka, tapos wala kang alam. Well, kahit paano, mas okay na yung ganyan, na ikaw yung nag-cheat, kaysa naman yung ikaw yung chinit, di ba? Katulad nung isa. So, nasa kabilang side ka ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sa isang relasyon, mamimili lang kayo. Pagka nag-commit kayo sa babae, mamimili kayo. Ikaw yung, pagka may babae ka, mamimili ka. Ikaw yung lalaki na pagchichitan niya, o magchichit siya sa'yo. Okay? Pili ka lang doon kung alin doon. Okay? Dahil sa oras na makipagrelasyon ko dyan sa babae na yan at ma-validate mo yan, G, maniwala ka sa akin. Pagka yan nabato, o sabihin natin bumaba ang tingin sa'yo, kapag nag-submit ka dyan, then, siya ang gagawa nung bagay na iyon sa'yo. Ay, hiwalayan ka nito. Okay, so anyway, so yun nga. Tapos ang pagkakaintindi ko pa dito, may issue daw tungkol may may kumbaga may connection ito do sa kanta ni Jonella daw na love song na Marilag, okay? Na love song na hindi ko actually masyadong pinapakinggan yung music na yan, pero narinig ko naman, okay naman yung music, di tayo mag-hate at magaling magsulat ng kanta, okay? Pero yun nga lang, love song kasi yan, okay? Kumbaga, nilalayuan natin yan dahil nga nakakalambot yan at sabihin nating well, no hate kasi nakita ko naman kahit paano, 'di ba? Mahal ni Jonella yung ginagawa niya. Ayoko makasira to sa kanya, pero yun nga lang, real talk lang. Talaga namang nakakalambot yung ganyang klaseng musika at ginagamit yan pang manipula sa society para manatiling malambot ang mga nakikinig dito at manatiling emosyonal. Okay? Well, masyado malalim na yan, pero hindi na natin pag-uusapan hindi na natin i-detalye pa yan ng todo. Gusto ko lang malaman ninyo na ito ang mangyayari sa inyo o ganito ang pwedeng maging resulta kapag mahilig kayong makinig sa love song. Okay? Dahil nga may pamarilag-marilag pa itong lalaki na ito, di ba? So, ebidensya yan ng isang lalaking mahilig makinig sa love song ay of course madalas romantiko at emosyonal. Kasi nga of course, ganyan pinapakinggan mo. Di ba? Hindi katulad ng mga hardcore, metal, hip-hop, di ba? Rock, kung mga ganyan papakinggan mo, then of course, di ba, iba yung vibe, okay? So, kung mga love song palagi, din lagi kang in love, di ba? Isipin mo, may girlfriend ka na, kaso lagi ka na ikinig kay Jonella, kaya tuloy sa, sa buong biyahe mo na yun, habang nakikinig ka sa music na yun, una laman ng utak mo yung girlfriend mo, pero pagdating mo dun sa school, since malambing din si ma'am, pati si ma'am, binanata mo na din, okay? Kasi nga, nakakondisyon yung utak mo eh, okay? Nakakondisyon yung pakiramdam mo bago kayo magkita ni ma'am. So, pag naging mabait si ma'am sa'yo, naging malambing ng konti, malungkot din siya sa boyfriend niya, kasi nga, beta male din yung boyfriend niya, dahil nag-commit sa kanya, dahil nag-submit sa kanya, di ba? Ano ngayon mangyayari? Di ba? Ano mangyayari ngayon? In love ka, o sabi nating emotional ka, tapos romantiko ka, tapos si ma'am malungkot. O, di ba? Ang ganda ng formula. O, di ba? Isang beta male na emotional o in love, nakakondisyon yung pakiramdam niya, araw-araw nyo ginagawa yun, di ba? Tapos isang teacher na malungkot sa beta male na boyfriend niya, di ba? Kahit na masaya pa yung lalaki niyan sa babae niya, kung may ibang babae siyang makukuha, kukunin niyan. Maniwala kayo sa akin, kung kaya ng lalaking kumuha kung kaming lahat ng lalaki, kaya namin kumuha ng babae na gugustuhin namin, yung lahat makukuha namin, gagawin namin yun ng hindi lang isang beses. Maniwala kayo, nagsisinungaling lang ang isang lalaki na nagsasabi na hindi niya gusto na magkaroon ng maraming babae. Kung kaya lang niya. Pero pag di niya kaya, of course, sabi niya hindi. Magsisinungaling yan. Sabi niya, loyal ako, ganyan. Pero kung kaya niya, gagawin yan. Pati yung mga yung mga kunyari, loyal na artista, yung mga celebrity. Tinan mo, katagalan, di ba? Dahil mga ganyan, di ba? Biglang mag-cheat. Actually, ang masaklap pa dun, akala nila, one time lang nag-cheat yung boyfriend nila o yung celebrity artista na yun o yung gwapo na yun. Sa totoo niyan, baka yun lang yung nahuli nila. Okay?
At sa tingin ko, ganito rin siguro yung istorya niyan. Sa tingin ko lang. Okay, dahil nga kung nagawa niya na ng isang beses yan, then maaring nagawa na niya ng ilang beses yan noon. Maaring wala pa nga relasyon yung iba. Diba? Sabihin natin, ano lang, happy-happy lang. Hindi mo alam. O kaya usap lang sa phone. O kung ano man, na-intimate yung kung mayroon sila. Diba? So, yeah. Yan ang relationship. Okay? So, yeah. And also, dito rin, makikita ninyo yung power ng pre-selection. Dahil maganda yung babae, yung girlfriend nitong lalaki na to, ang gwapo niya tuloy tingnan. Diba? Lalo na may status siya, teacher siya. Tapos kilala siya ng co-teacher niya. O di alam niya yung personality. O may status siya, tapos nakita niya, pre-selected pa, tapos magandang babae yung nagkagusto. Siyempre, gusto niya malaman kung ano meron sa'yo, di ba? Kumbaga, nakakahiya naman, di ba? Kung yung magandang yun nagkagusto sa'yo, ako pa. Di ba? So, ganun yung dating nun sa kanya. Di ba? So, ano ngayon? Kumbaga, ang gandang formula talaga. Kumbaga, match na match kayo, sir. Ni ma'am, okay? Match na match talaga kayo sa classroom. Kaya, nangyari ito. Okay? So, para hindi mangyari ito sa inyo mga G, umiwas kayo sa love song, huwag kayong ma-in love, huwag kayong makipagrelasyon, tumuto kayo sa grind and purpose niyo, self-improvement, tapos abutin nyo lang yung mga tunay nyong potential. Kasi ang daming babae dyan. Habang tumataas yung value mo, habang gumaganda yung buhay mo, habang maayos yung itsura mo, dumadami yung option mo katulad nito. Diba? Kung dati yun lang ang option niya, ngayon, meron ng ganito. O, diba? So, paano kung dumating ang time na ang dami mo ng option, kaso committed ka na, anong gagawin mo? Mag-cheat ka? O di, pati sarili mo, ginago mo na, gumawa ka patuloy ng isang bagay na hindi mo naman talaga gustong gawin. Pero dahil gusto mong maranasan yung bagay na hindi mo naranasan noon, dahil ngayon ka lang naging ganyan ka-attractive, then, anong ginawa mo? Ginawa mo tuloy yung ayaw mo, which is cheating. Papangit pa yung imahe mo, maraming magagalit sa'yo, may mga tao pang mawawala sa'yo, di ba? Pero ito, maniwala kayo sa akin ha, sa moment na yan, hindi bumagsak ng ganong kalaki yung attraction at interest level nitong babae na ito sa boyfriend niya na yan. Okay? Maaring galit siya, pero hindi bumagsak yan. Matter of fact, tumaas pa yan. Okay? Yan yung madalas na sinasabi ko sa inyo, na ang babae, ang gusto niya ay yung bad boy, hindi yung nice guy. Dahil nga yung mga nice guy, yan yung binibreak nila. Kaya nga, di ba yung mga, yun nyo, pag binibreak ng mga babae, yan yung mga nagiging kliyente ko, di ba, nagpapabook sa akin ng coaching session. Kasi sila yung mga nice guys, sila yung mga mababait, kaya iniiwan sila. Pero yung mga babae naman na nagpapabook sa akin, sila naman yung iniiwan ng mga lalaki nila. O, di ba? So, ibig sabihin, walang pakialam ang babae, kahit iwan mo sila, o kahit na magloko ka pa, basta't hawak mo yung emosyon nila. Lalo na kung iniwan mo siya. Kasi may haabulin na ulit siyang validation at napaparamdam mo sa kanya na lalaki ka. Okay, so hindi babagsak yan. Maaring ma-pressure siya na hindi agad bumalik sa'yo o hindi na kayo magkaayos ng kung ano man. Maaring magkamali ka ng mga gagawin mo after ng hiwalayan na yan. Magmakaawa ka o magpakabeta ka. Para, then, yeah, dun kayo hindi magkakatuluyan. O sabihin natin, hindi na siya habol ulit sa iyo. Okay? Kunyari, naghabol ka after nito, ng panloloko na to. Naghabol ka, imbis na talikuran mo siya, then mawawalan siya ng gana doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang breakup sa umpisa ay sa lang test, okay? Ang gawin nyo ay tama, mag-pull back na kayo. Kunyari, ganito, nahuli ka ng cheating. Anong dapat mong gawin? Huwag mo aminin. Di ba? Pero kung, pinipilit niya na talagang ginawa mo yun, meron siyang mga ebidensya, di hayaan mo lang siya. Basta wag kang aamin. Tapos tumalikod ka na, sabi mo, hindi ko gusto na ginaganito mo, kung gaganyanin mo lang din ako, di mas mabuti pa na maghiwalay na lang talaga tayo. Kasi alam mo bakit nangyari to sa atin? Dahil din naman sa'yo. So, dahil naman napag-usapan na natin to, at ganito na rin naman ang sitwasyon natin, ayaw mo rin naman tumigil, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Talikuran mo. Okay? Huwag mo nang bigyan ng option na, natitigil ka ba o huwag nang ganon. Kung ayaw tumigil, hiwalayan mo. Okay? Talikuran mo. Kung sabi mo sa kanya, mas mabuti pa na huwag na lang tayo magkita kung ganyan ka lang din mag-isip. Sinabi ko na sa'yo, hindi kami nun, wala kaming ginagawang masama nun, okay? Kaming ginagawang masama nun at ikaw lang nag-iisip nun. Pero dito, kitang-kita yung female nature, di ba? Kitang-kita yung pruweba na ang mga babae ay narcissist by nature, okay? Wala silang pakailam sa mararamdaman ng iba hanggat nakukuha nila yung bagay na gusto nila, okay? Walang pakailam yung babae kung may masasaktan siya na ibang babae, basta't makukuha niya yung lalaki na gusto niya o makukuha niya yung validation na hinahabol niya dito sa lalaki na ito. Wala siyang pake kung anong gagawin ng masasaktan na babae,
wala siyang pake kung baka anong gawin nito sa sarili niya, di ba? O kung ano nang mangyari sa buhay niya, wala siyang pake doon, okay? Lalo na kung babae ang kalaban niya. Dahil nga itong mga ito ay competitive by nature. Ang mga babae ay hindi nila gusto ang isa't isa. Lalo na kung may opportunity siya na agawin yung lalaki ng babae na ito. Then talagang tuturuan niya ito ng leksyon. Dahil nga hindi niya ito gusto, okay? At also at the same time, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, kung may makikita kayong mga babae na para bang magkakaibigan sila, huwag kayong maniwala sa mga yan. Dahil plastikan nga lang yung mga yan. Dahil nga again, hindi nila gusto ang isa't isa. Okay, at kitang-kita dito na wala silang pakialam sa mga tao na masasaktan, di ba? Yung babae, wala siyang pakialam kung masasaktan yung girlfriend. Basta importante, makuha niya yung lalaki na gusto niya o maramdaman niya na mas superior siya dun sa babae na iyon, na nanalo siya. Okay? Tapos itong babae naman na isa na ito, actually, yung nag-iisang babae na ito, yung same girl, okay, wala rin siyang pakialam dun sa lalaki na boyfriend niya na masasaktan din niya. Kahit na yung lalaki niya pa ay may red flag. Kasi kung nagawa nitong lalaki na ito na lokohin yung girlfriend niya, then of course, kayang-kaya rin yan lokohin tong babae na ito na tanga-tanga, di ba? Hindi nag-iisip kasi nga puro emosyon ang gumagana at mas nakafocus siya dun sa pag-eliminate nung girlfriend kaysa isipin niya kung ano yung ikabubuti niya o kung tama ba itong ginagawa niya. Dahil again, may red flag na, 'di ba? Kitang-kita na obvious na kahit na sabihin pa natin hindi nag-cheat yung lalaki, 'di ba? Yung ganyang klaseng lalaki, yung maraming option, yung kayang mambabae o maraming nagkakagusto o attractive, syempre high risk 'yan. Dahil nga kaya niyang palitan kahit sinong babae na mayroon siya. Okay? Anytime, matukso man yan, o kaya sabihin nating biglang may makilala, o biglang malungkot, o mag-away kayo, kayang-kaya niyang kumuha ng iba. Diba? Ganyan ang babae, hindi sila nag-iisip. Pero again, kung sakali lang na tanga-tanga ka, at nahuli ka ng babae na nag-cheat, wag na wag kang aamin. Okay? Wag na wag mo nga aminin yan sa kanya. Instead, mas mabuti pa kung gaslightin mo na lang siya pabalik kaysa gaslighting ka niya. Di ba? Which is actually totoo naman. Di mo actually gaslighting lang ito. Kumbaga, mas mabuti pa kung siya na lang ang sisihin mo. Dahil sa totoo lang, may kasalanan din naman siya. Di ba? Sabi mo sa kanya, hindi mo kasi ginagalingan eh. Di ba? Pag sumusubo ka, bilis eh. Di ba? O kaya sabihin natin, hindi ka kasi magaling sa kama eh. Di ba? Basta ano ka na lang, kung ano may problema ninyo. Kumbaga, sabihin mo yun sa kanya. Kumbaga, siya ang sisihin mo. Wag mo nga aminin na kasalanan mo ito. Dahil sa oras na umamin ka sa kasalanan mo, babagsak ka sa shit test at bababa ang tingin niya sa iyo. Okay? Kaya kahit anong mangyari, wag kang aamin sa babae. Kahit na huling-huli ka pa sa akto. At lalong-lalo nang wag kang hihingi ng paumanhin o yuyuko sa babae kahit na mali ka pa. Okay? Dahil sa oras na gawin mo yan, kahit na magkaayos pa kayo, maniwala ka sa akin, bababa rin naman ng respeto niya sa iyo, ibig sabihin hindi ka na rin naman niya mamahalin, so ang resulta niyan ay hindi rin naman kayo magkakatuluyan, baka mauwi pa yan sa cheating. So kahit na magkamatayan pa, o sabihin natin kahit na ano pang mangyari, wag na wag kang hihingi ng paumanhin o aamin sa pagkakamali mo sa babae. Lagi mong sabihin na kasalanan niya yon. Dahil sa totoo lang, may kasalanan din naman talaga siya doon. Okay, dan tanda mo, ikaw ang leader, ikaw ang boss ng relationship ninyo. Hindi ka pwedeng yumuko sa tao mo dahil sa oras na aminin mo yung pagkakamali mo dyan, yes, magiging mabait ka, magiging nice guy ka, which is mali, di ba? Okay, pero doon pa lang, magiging mabait ka, magugustuhan niya yung bagay na ginawa mo na yun. Pero hindi na ulit babalik sa dating pagtingin na mayroon siya para sa iyo, yung babae na ito. Kumbaga, hindi ka na niya ulit magagawang irespeto pa ulit katulad noon dahil nga yumuko ka na sa kanya. Okay? Huwag kang yuyuko sa babae. Yan ang isa sa pinakamatinding bagay o sabihin natin pinaka-importanting bagay na dapat na matutunan mo. Kahit na ano pang mangyari, kung mawawala siya, fine. Basta huwag kang yuyuko. Dahil test yun sa mga moment na yun. Dahil sa oras na hindi ka dun yumuko, yun yung moment na sinasabi ko sa inyo kanina na dun lang siya hahabol sa iyo. Okay? Mag-radio silence ka o mag-no contact ka o sabihin nyo dyan kay sir, kausapin niya na lang ako. Okay? So hanggang dito na lang muna yung video natin, mga G. Okay? I think nasabi ko naman lahat. Naniniwala ako na ibigay ko sa inyo lahat ng info na kailangan ninyo malaman tungkol dito sa issue na ito. Kung meron man ako mga na-miss, i-comment nyo na lang dyan. Hindi ko talaga masyadong alam yung storya nitong dalawan to. Binigyan ko lang ng comment yan tungkol do sa mga bagay na nalalaman ko. Okay?
At kumbaga, binigyan ko lang ng comment dito yung mga nalalaman ko lang, okay, gamit yung kaalaman ko. Okay, so ganun lang yung ginawa natin dito. Alright mga G, so yeah, again, unahin ang grind and purpose, self-improvement at pag-abot natin sa tunay nating potensyal. Huwag yung mga babae na yan. Napakaraming babae sa mundo. 4 billion yan. Okay? Huwag muna kayo makipagrelasyon. Date lang muna. Tinan nyo ako, dating lang. O, diba? Kahit marami akong babae, hindi ako cheater. At alam pa nila. Diba? Tapos, habang alam nila, mas lalo pa lang ginagalingan mag-perform sa akin. Kasi nga, of course, sabihin nating, alam nila na may kakompetensya sila. So, yung competition anxiety, buhay na buhay. Diba? So, mas masarap silang kasama, mas magaling silang mag-perform sa akin dahil naglalabanan sila para sa prize. Okay? Dahil ikaw ang prize. Okay? Dahil ikaw ang prize. Kaya wag kang maging beta male. Kasi sa totoo lang, yan ang rason kung bakit nangyari ito sa kanya at nangyari ito sa mga babae niya. Ginulo niya yung buhay ng mga tao dahil lang sa immaturity niya. Okay? Dahil lang sa pagiging beta niya. Actually, kaya rin siguro naging ganyan yan ay dahil hindi na rin siya masaya dun sa girlfriend niya na yun, na ang rason kung ba't nagiging ganun yung girlfriend niya sa kanya ay dahil sa kanya. Dahil siya leader. Alam nga, masisihin natin yung babae. Diba? Siya ang leader nun. So kung ano ang ipinapakita o kung naging kung ano ang naging kung naging sino ang girlfriend mo o kung ano ang babae mo, salamin niya ng leadership mo. So kung naging ganyan ang ugali ng babae mo, hindi mo nagustuhan kung ano ang ugali ng babae mo, kasalanan mo 'yun. 'Di ba? Tapos magchi-cheat ka pa, 'di ba? Ba't di mo na lang tinuruan ng leksyon? Di sana hiniwalayan mo na lang. Ason tatakot siguro siyang hiwalayan kasi maganda. 'Di ba? Kaya ang ginawa na lang niya, kinip niya kahit na ganun sila, kahit na hindi siya ganun kasaya, tapos naganap siya ng iba para may pagbubuhusan siya ng sama ng loob niya. 'Di ba? Betang beta. Okay? So, again, magpakaal pa kayo mga G. 2025 na. Ilang taon na ako dito. Hindi natin alam kung hanggang kailan ko pa gagawin ito. Okay? So, lupitan nyo pa, angasan nyo pa, at mag-focus kayo sa mga mas importante. Hindi sa mga bagay na pwedeng ikasira ng buhay ninyo katulad ng mga babae na ito. Say!